Sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines o AFP na walang direktang banta sa mga Pilipino at maging sa bansang Pilipinas. Ito ang nilinaw ng AFP sa ginawang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo. At this time, there is no credible direct threat to Philippine territory or to Filipinos in the country, and our security posture remains stable. Kasunod dito, nakahanda din ang AFP sakaling kinakailangan ng tulong ang ating mga kababayan na naipit sa kaguluhan. The Armed Forces of the Philippines remains committed to a supporting role in the whole, ensuring readiness to assist upon to help safeguard Filipino lives and uphold national security. Hindi po tayo nanonood lamang. We are monitoring, coordinating, and preparing. The Armed Forces of the Philippines is in constant coordination with the Department of National Defense and concerned agencies. You could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Nakahanda rin ang Philippine Navy sakaling ipag-utos ang pagpapalikas sa mga Pilipino. Without going into details, all ships could be a sea lift vessel. Case in point is during the 2020 repatriation, we sent our LD as well as the Del Pilar class vessel. So we have several sea lift vessels in our Navy, and we would just like to assure everyone that your Navy is prepared and is ready to support such operations once directed to do so. Samantala, aminado ang Philippine Air Force na magiging pahirapan ang pagpapalikas sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Middle East. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, sinabi ni Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita ng Philippine Air Force, na kailangan ng masusing pagpaplano sakaling ipatupad ang repatriation sa mga OFW dahil nakablock ang airspace bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Talagang kailangan po kasi ng masusing pagpaplano when it comes to that, because we have to consider the current environment, particularly nga nasabi nga po that there are blocked airspace. So there are many things to consider para po dun sa movement natin. Hindi po tayo basta-basta makapasok po. At dahil magiging pahirapan ang paglikas ng mga OFW na naipit sa kaguluhan, ito ang payo ng Malacanang. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there. Ayan, Attorney Sal, may comment po ba kayo sa balitang yan? Unang-una, talagang wala mga sentido kung ito mga na sa mga opisyalis ng sandatang lakas. Hindi na tayo under threat, hindi na nanganganib. Sus Mario Joseph, ano ba yan? Pag hindi ka mapasama dyan, ay mayroong mga base militar tayo rito. Ito naman si Presidente Marcos Jr. Kailangan daw, yung mga OFWs, maghanap ng safe place. Yung pang mga OFWs, papaghanapin mo. Kaya nga sinasabi na dapat noong paplinano na ninyo yan. Para pareho kayo walang mga plano eh. Kung plinano niya, sabi niya, kailangan daw magpaplano muna. Ngayon pala sila magpaplano. Kung kailangan sumabog na. Kung noon pa, in-anticipate niya na magkakaroon ng digmaan dyan sa Middle East. At madali lang naman ma-anticipate yun. Kasi nga, kita mo, nagkaroon na nga ng gera sa Ukraine, Russo, tapos yung Israel. Madali sabi, talagang papunta lang doon. So kung nag-iisip ka, kung concerned ka sa mga kababayan mo, ang administrasyon dapat noon pa, just in case sumabog, saan ba ang mga safe places? Kung dito ang bombahan, saan ang pinakamagandang lugar na pupunta ng OFWs? Kung dito naman sa kabila, hanap ka rin ng iba. Dapat gano'n. Hindi ngayon, bahala kayo sa buhay niya, maghanap na lang kayo mga lugar. Ano ba yan? Talagang useless, inutil.